materials, ito ay torsion. So, sa problem na to, meron ka daw composite beam, dalawa yung materials niya, steel at aluminum. Tapos, may applied ka daw na torque sa dulo nito. Ngayon, given yung values ng torque, given din yung shear modulus ng steel at saka ng aluminum, determine lang daw yung max shearing stress in steel, in aluminum, tsaka yung angle of twist sa dulo ng rod. Ngayon, torsion yung topic. Pero, papansin nyo, ito ay parang parehas lang sa axial na load on composite beams. So, tingnan natin, paano ba ang axial load ulit on composite beams? Meron ka daw composite beam na ganyan at axial load na tawagin nating P. Ngayon, kung steel ulit ito at aluminum naman ito, di ba ang unang equation natin na i-form dyan ay yung P, yung total force applied is equal to paghahatian ng steel tsaka ng aluminum. Ngayon, isa pang equation na gagamitin natin bukod dito ay that yung kanyang deflection or deformation niya, yung kanyang delta ay equal dapat sa, ay parehas lang. So, yung delta ng aluminum equal lang dapat sa delta ng steel. Kasi nga, nakamold sila together. Delta aluminum is equal to delta ng steel. Ngayon, ganun din. Parehas din yung concept sa torsion. Ang magbabago nga lang, imbis na applied axial load, ito ay torque or yung torsion na applied is equal to torque experienced by the steel plus torque experienced by the aluminum. Ngayon, dito naman sa deformation ng aluminum is equal to deformation ng steel, parehas lang din. Pero imbis na deformation, tatawagin natin siyang angle of twist. So, ulit, angle of twist na phi ng steel is equal to phi ng aluminum. Kasi nga molded sila together, ibig sabihin kung anong iniikot ng steel, yun din yung iikutin ng aluminum. Ngayon, i-plug in na natin yung mga given natin. Sabi dito, torque applied is equal to 4 kN meters. Agree na lang tayo na ang mga units na gagamitin natin ay in newtons, in millimeters, at in megapascals. So, ayun, lahat ng units pagka ipa-plug in natin sa equation natin, dapat in newtons, millimeters, at megapascals. Ngayon, first equation, gamitin na natin. Yung torque applied na given daw na 4 kN meters, equal siya sa 4 times 10 to the 6 Newton millimeters is equal to torque experienced by the steel plus torque experienced by aluminum. Ngayon naman, angle of twist. Ang formula lang sa angle of twist ay TL over JG. Kung papansin nyo, di ba ang deformation ng isang axial or isang composite beam na may axial load ay TL over AE. Dito naman ay TL over JG. So, madali lang alalahanin. TL over JG ng steel is equal to TL over JG ng aluminum. So, plug in na natin yung steel muna. Sa steel muna tayo. So, T ng steel times L ng steel. Given ba tayo ng length ng steel? Parehas lang naman sila. Yung steel at aluminum parehas na 2.5 meters o kaya 2,500 millimeters. Over J. J ng steel. Ang J ay polar moment of inertia. Kung maalala nyo sa statics nyo, ito ay pi over 32 times diameter to the fourth. Yung diameter ng steel ay equal sa 54 millimeters. So, 54 to the fourth. Pwede ring pi over 4 r to the, or pi over 2 r to the fourth, pagka radius naman yung given. So, yung G naman ng steel ay given din, 77 gigapascals o kaya 77,000 megapascals. Next, equate natin siya sa angle of twist ng aluminum. Ngayon, kung gagamitin natin yung equation na to, ang T aluminum is equal to 4 times 10 to the 6 minus TS. So, isub na lang natin. In terms na lang natin of TS para isa na lang yung unknown natin. So, 4 times 10 to the 6 minus TS. Length din niya ay 2,500 over J na
pi over 32, 72 to the fourth minus 54 to the fourth. Kasi hollow siya. So, ma-minus natin yung steel, yung diameter ng steel sa kanyang polar moment of inertia. Tapos, ang G niya, o yung shear modulus niya, ay 27,000. Given din yun. So, ganun. Isa lang naman yung ano natin, pwede nating i-plug in na sa cycle yung buong equation. So, x times 2,500 over pi over 32 times 54 to the fourth, 77,000 is equal to 4 times 10 to the 6 minus x times 2,500 over pi over 32 times 72 to the fourth minus 54 to the fourth times 27,000. Shift solve natin, ang makukuha nating sagot ay 2275862. So, yun ang torque na nararanasan ng steel. So, TS is equal to 2275862 Newton millimeters. Ngayon, para makuha, pwede na natin isolve actually yung angle of twist mula dito. Paano isolve? Diba sabi natin, equal yung angle of twist nila? Pwede natin isolve yung number 3. Ang gagawin lang natin ay yung equal sign, papalitan lang natin ng colon sign. So, ganyan. Ibig sabihin ng colon sign, ito, yung dalawang equations na nandito, yung left side niya tsaka yung right side, isosolve niya simultaneously. So, ang unang sagot sa angle of twist ay 0.0885 radians. Angle of twist is equal to 0.0885 radians. Tapos, kung i-equal sign nyo ulit, parehas lang. So, yung left at right side equals, yun yung angle of twist niya na nasolve natin as 0.0885 radians. Ngayon, para i-convert yan sa degrees, gagawin natin answer times 180 over pi lang. Magiging 5.07 degrees. So yun, nasolve na natin yung angle of twist. Kailangan lang natin isolve ngayon yung max shearing stress sa steel tsaka yung max shearing stress sa aluminum. Kung maalala nyo, ang nakuha natin na torque ng steel ay nakastore sa X. Ito yun, di ba? Pwede nating i-store siya sa B. Lang, yan. Tapos, para kunin naman yung torque ng aluminum, yun ay 4 million o kaya 4 times 10 to the 6 minus yung TS. 4 times 10 to the 6 minus answer. Ito naman ang T aluminum. 1724138 Newton millimeter. Yan, dahil nga aluminum, store natin sa A. Store A. Ayan. So, para makuha natin ang max shearing stress sa steel, steel muna tayo. May equation ulit tayo para dyan. That is shear stress is equal to TR over J. Yan ang shearing stress due to torsion. Ngayon, alam ko, given na naman sa atin lahat to or na-solve naman natin lahat to, pa-plug in na lang natin. Sa steel muna tayo. T ng steel ay equal sa T na na-solve na natin or nakastore na sa letter B. So, TS times R. Ano yung R? Yun ang radius, kahit saan man siya. So, yung R ay equal sa, from this point, kung saan mo gusto kunin yung shearing stress, yun yung value ng R. Dahil nga ang hinahanap natin ay yung maximum shearing stress, doon na tayo sa pinaka-outermost fiber. Kasi nga, based sa equation na to, habang mas lumalaki yung R, mas lumalaki yung shearing stress. So, isagad na natin, punta na tayo sa pinaka-outermost fiber niya, which is yung kalahati ng 54. Kaya, so, 54 millimeters over 2 over J. Yung J ng steel, na-solve na din natin na pi over 32 times 54 to the 4th. So, yun, solve natin sa cycle. TS na nakastore sa B times 54 over 2
over j, pi over 32 times 54 to the fourth. Makuha dapat natin ay 73.6 megapascals. Next, same lang din yung gagawin natin para sa shearing stress sa aluminum. T of aluminum is equal to TA times yung radius niya. So, paano ba to? Sa aluminum, nagsa-start pa rin siya sa center. Outermost fiber niya ay nandito. So, ibig sabihin, outermost fiber ay equal lang sa kalahati ng 72. So, 72 over 2. Over yung J. J ng aluminum, na-solve na rin natin, which is pi over 32 times 72 to the fourth minus 54 to the fourth. Ngayon, kung i-plug in natin yan, yung T aluminum, nakastore siya sa A, times 72 over 2, over pi over 32, 72 to the fourth, minus 54 to the fourth. Equal sa 34.4 megapascals. Yun, so ganun mag-solve ng torsion problems. Next question naman about torsion, we have this fixed support or fixed-ended na beam. Tapos, meron kang ilang segments, ibang magkakaibang segments. Ito, medyo payat na 36 mm diameter. Ito, mataba na 60 mm diameter. Tapos, ito naman hollow na 40 mm inner diameter. Ngayon, ang tinatanong is, find daw yung maximum torque that can be applied dito sa section B. Tapos, find daw naman yung maximum angle of twist at find daw yung minimum stress in segment CD. Yun, given ka rin ng kanyang shear modulus tsaka yung allowable na shear stress. So, paano simulan to? Kailangan yung maalala yung lesson nyo about yung indeterminate na axial load. So, ulit, di ba parang ganito lang siya? Fixed-ended din. Tapos, may dalawang magkakaibang parts ng beam. Yan. Ngayon, pagka nilagyan nyo ng axial load, kunyari siya dito, may axial load ka dyan, ano ang compatibility equation na kailangan natin gawin? So, di ba pagka ganito, dapat ang compatibility equation yan, dapat ang sigma or yung delta of AB plus delta of BC plus delta of CD is equal to 0. Kasi nga fixed support siya, hindi pwedeng gumalaw. Dapat ang deformation ng bawat isa, pag pinag-add mo, equal sa 0. Ganito rin kapag nasa torsion, same concept din, pero iba nga lang ang variable na gagamitin natin, angle of twist naman. So dito, imagine niyo ano ang pwede nating ma-relate sa angle of twist sa problem na nandito. Di ba pagka inikot nyo to, kunyari inikot nyo yung beam na to sa section B, mapapansin nyo, ang ikot nitong section na to with respect to this end ay equal sa ikot ng section na to with respect to this end. So, paano siya in equation form? Siya ay magiging angle of twist ng AB is equal to angle of twist ng BC plus angle of twist ng CD. So, ayun. Ibig sabihin lang nun, yung angle of twist daw nito ay equal sa angle of twist nito plus angle of twist nito. So, ulit, ano ba ang angle of twist? Yun ay TL over JG. Okay? TL over JG. Okay. So, next, kailangan natin syempre malaman ano ba yung T. So, ito ang tricky part sa mga problem na to. Ano ang torsion na na-experience ng anong torsion na experience ito, anong torsion na experience ito, at itong section na to. Yung TB ba, saan ilalagay yan? Sa left o sa right? So, ganito lang ang technique para dyan. So, drawing ulit natin yung beam. Ganyan siya. Tapos may hollow part dyan. Okay. Tapos, meron ka daw TB dito. Okay. So, dahil nga meron kang externally applied torque, mape-predict nyo na rin na meron kang dalawang reaction na in opposite direction. Tawagin natin siyang TA, tsaka TD. Okay, ganyan. Para malaman
kung ano ang torque na na-experience ng bawat section. Start ka muna from the left end. So, left end tayo mag-start. Ang na-experience ng section na to, itong section na to, ay kung ano lang yung nakikita mo from the left. So, ganito. Ang nakikita lang naman ng beam na yan from the left ay ang TA. So, gawa tayo ng mga section. Section AB, section BC, section CD. Ang nararamdaman na torque ng section AB ay TA lang. Okay, ganyan. Next naman, ang nararamdaman naman ng section BC, kasi from the left ka na, pag ganun na ang movement mo, ay TA minus TB. Minus kasi magkaiba naman sila ng direction. So, iso-subtract nyo. Pero kung gusto natin malaman yung magnitude o kaya absolute value, titingnan nyo ano bang mas malaki, TB o TA. So, kung mapapansin nyo, ang TA at TD maghahati sila sa TB. Or yung TB paghahatian ng dalawang reaction. Ibig sabihin, mas malaki ang TB. Ibig sabihin din nun, dapat ang nararamdaman ng BC ay TB minus TA. Okay, gets? Kasi ito, sure tayo na positive ang kalalabasan nito. Okay, nahanap kasi natin muna yung magnitude para gawin natin sa computation. So, yung CD, section CD, dahil nga wala naman ikaw nakikitang additional torques between this one and this section, zero lang yan. Or hindi, wala tayong idadagdag. So, TB minus TA pa rin. Okay, so ayun. Pwede na nating i-plug in yung mga variables natin dito sa equation na to. So, ulit, TL over JG lang ng AB. Ano ang torque na na-experience ng AB? Yun daw ay yung TA. Pero pala, bago pala muna yun, di ba ang tinatanong sa atin ay find daw yung maximum torque that can be applied. Ibig sabihin, kailangan natin malaman ano ba ang maximum value ng TB such that hindi mag-fail itong section na to at di rin mag-fail yung section na ito. Para gawin yun, kailangan muna natin mag-assume din. Assume tayo. Assume muna natin siguro na ito ang mag-fail. Itong section na to, AB. Assume AB fails. Ibig sabihin din nun, i-maximize na natin yung allowable torque niya, which is 60. 60 megapascals is equal to TR over J. So, ayun. 60 is equal to T, R, what is R? 36 over 2 over J, pi over 32 times 36 to the 4th. Shift solve. Makukuha nyo ay 549653. O kaya, T is equal to 0.54965 kilonewton meters. Okay, so ano yung T na to? Etong T na to ang nararamdaman ng section AB na na-determine natin na equal sa TA. So, ang nasolve pala natin ay ang TA na. Okay? So, yun. Dahil nga alam na natin yung TA, pwede na tayong pwede natin gamitin yung equation na to, yung compatibility equation na to, para ma-relate ang TA at TB. Para ma-solve na rin natin yung talagang hinahanap natin sa problem, which is yung TB. So, ganun. Itong answer na to, i-store na lang natin sa A. Kasi TA siya. Okay. So, TL over JJ lang to. T times length ng segment AB. 400 millimeters. A times 400 millimeters over J, pi over 32 times 36 to the 4th. Times yung G niya na 27 gigapascals is equal to yung addition, yung sum nilang dalawa, which is yung nararamdaman na torque ng BC, which is TB minus TA. TB yung sinasolve natin dapat, so yun yung gawin nating X minus A times yung length niya, which is 375 over J na pi over 32 times 60 to the 4th times yung G niya na 39 gigapascals plus
Okay? Same lang din. X minus A lang to. Kasi nga, parehas lang ang nararamdaman ng CD. L mo, ang length ng CD ay 250 millimeters over J, pi over 32, times 60 to the fourth minus 40 to the fourth, dahil hollow siya, times yung G na 39,000 din. So, shift solve. Lipat kayo sa X, kasi X ang sinasolve natin. Ang value ng X ay magiging 4118 o kaya 4.1189 kilonewton meters. So, pag inassume nating ABM mag-fail, ang TB daw ay equal sa 4.1189 kilonewton meters. Ngayon, i-store na lang natin yan sa B. Tapos, ang gagawin natin, since nga inassume natin nag-fail ang AB, titingnan natin kung mag-fail din ba ang BC at saka CD. Di ba ang allowable lang nila is 70? Gamitin ulit natin yung equation na to para ma-check kung nag-fail din ba ang BC at CD. So ulit, TR over J, ang T mo ay ang nararamdaman ng BC at CD. Hindi ito yon. Ang nararamdaman ng BC at CD ay yung TB minus TA. So ulit, TR over J lang siya. TR over J. Yung T mo ay yung nararamdaman ng BC at CD, which is B minus A. Okay? Next, R mo, ang radius ng segment na to ay 60 over 2. Over yung J na pi over 32 times 60 to the fourth. So, ayun, 84.16. So, ang tau ng BC is equal to 84.16. So, ayun. Ang ibig sabihin din nun, pag nag-fail si AB, mas lalo namang mag-fail si BC. Kasi di ba ang allowable ng kay BC ay 70, ang nakuha natin ay 84, greater than 70 siya, ibig sabihin, mag-fail siya. Lalo namang mag-fail si CD, kasi mas mahina siya kay BC, kasi naman, hollow nga siya. Di ba mas mahina? Mapapansin nyo, mas mahina palagi ang hollow section kaysa sa solid na section. So mapoprove natin yan. Ano ba ang stress na nararamdaman ng CD? Ang gagawin lang dyan, yung polar moment of inertia lang naman ang magbabago, minus 40 to the fourth. Ang stress na nararamdaman ng CD ay 104.87. Ayun, so mas malaki rin siya sa 70. Ibig sabihin, mag-fail talaga ang section na to kapag ang torque na in-apply nyo ay 4.1189 kilonewton meters. So, mali yung assumption natin. Assume naman tayo na mag-fail ang CD. Bakit CD agad? Kasi mas mahina nga siya. Assume natin na mag-fail yung pinakamahinang part ng beam. Okay? So, yun. Itong T allowable is equal to TR over J ulit. So, 70 is equal to TR over J. 70 is equal to TR, ano yung R? 60 over 2 over J pi over 32 times 60 to the fourth minus 40 to the fourth. Nakukuha nyo ay 2.382. T is equal to 2.382 kilonewton meter. Kaso ano ito? Ito ang torque na nararamdaman ng CD. At yun na rin yung torque na nararamdaman ng BC. So ulit, ang gagawin natin dyan ay ipa-plug in ulit ang equation na yun sa compatibility equation natin. So, paano gawin yun? Kailangan din muna natin i-transpose or kailangan natin magbago ng mga variables kasi ang TL over JG na, alam na natin yung torque na nararamdaman ng BC at CD. So, imbis na TA, imbis na TB minus TA, baguhin natin. So, from the left naman tayo magtingin ngayon. Pwede rin naman yun, from the left, para mas simple yung gawin nating equation. From the left, ang nararamdaman ng CD ay TB.
Okay? Next naman, from the left ulit, ang nararamdaman ng BC dahil wala namang moment na between this and this, TD pa rin. Ngayon naman, pagka naman pupunta ka sa section AB, ang moment naman or yung torque na nararamdaman ng section AB ay TB minus TD. So, ayan. Ganun pa rin, mas malaki. So, ito muna minus to kasi absolute value dapat magiging positive. So, ganun. So, ang ibig sabihin din nun, ang nasolve nating T ay actually T. D. Okay, so pwede na nating i-plug in ulit sa TL over JG, sa angle of twist na TL over JG. Gagawin lang natin, same lang ang gagawin na start muna tayo sa phi AB or sa angle of twist ng AB, which is, bago na, TB minus TD na. Yung answer pala natin na nakuha, pwede nating i-store sa D. Yun yung bagong reaction ng D. Okay? So, ang mangyayari, TL over JG muna ng section AB, which is, ito ang sinusolve natin na TB minus D times length niya, which is 400 millimeters. Over J na pi over 32 times 36 to the fourth minus, or 36 to the fourth lang, times yung G na 27,000. Is equal to, ito na ngayon, ang TL over JG naman ng dalawang to. So, ano ang T? Ano ang torque na nararamdaman ng BC at CD sa pangalawang assumption natin? Ito na lang, TD na, which is nasolve na naman natin na 2.382 na nakastore na rin sa D. D times length ng BC, which is 375 millimeters over pi over 32 times 60 to the fourth times yung G niya na 39,000 plus D times yung length niya 250 over pi over 32 times 60 to the fourth minus 40 to the fourth times yung G niya na 39,000. Okay, so check natin. Tama na yung equation. Shift solve natin para ma-solve yung X. So, go. Ang X na nakuha natin ay 2.749. Ito ang sinolve natin na TB. Is equal to 2.749 kilonewton meters. Ngayon, check naman natin ngayon kung sa applied torque ba na to, mag-fail ang section A, B. Dapat ang makuha nating stress ay less than 60 megapascals. Check natin. So, 60, o kaya, try natin. Dapat less than 60 ang makuha natin. TR over J lang din for section A, B. Ano ang T? Ito ay TB minus TD. Ito ang nararamdaman ng section A, B. So, itong nakuha nating sagot, store natin sa B. Ang TR over J niya ay B minus D. Bakit B minus D? Dahil nga ito ang nararamdaman ng section AB. Times yung R, ano ang radius? Ay 36 over 2. Over J na pi over 32 times 36 to the fourth. Yan. Ang stress niya ay 40.05. 40.05 na less than 60. So, tama. Ito nga ang totoong applied torque na maximum. Maximum allowable applied torque sa section B, sa kanilang junction. So, next question. Find daw yung maximum angle of twist. So, simple lang yung angle of twist dahil nga ito na rin yun. Kung ano yung compatibility equation natin, yun na rin yung angle of twist. So, solve na rin natin angle of twist ng AB. Equal lang naman dapat sa angle of twist ng BC at CD. Para hindi na tayo mag-add, ito na lang isolve natin. Angle of twist ng AB.
So, TL over JG lang siya. Konti lang babaguhin natin. So, ito ang T. Yung length niya ay 400 over J times G. Yung G mo ay 27,000. So, ganun. Makuha mong angle of twist ay 0.329 radians o kaya times 180 over pi para gawing degrees. Makuha nyo ay 1.89 degrees. So, angle of twist is equal to 1.89 degrees. So, ganyan. Last question, find daw yung minimum stress in segment CD. So, stress ulit ang hinahanap natin. Ang stress lang dyan, ang formula ay tau is equal to TR over J. So, ulit, ang T na nararamdaman ng section CD ay ito yon, TD. Nakastore diba sa D ang ano natin? Ang torque na yon. D times yung R, radius. Ano ang radius niya? Minimum daw minimum stress in segment CD. Ano ang radius na yon? So, kunyari, ito ang center niya, center line. Ang maximum stress na nararamdaman ng CD ay yung pinaka-outermost radius niya. Dahil nga TR over J, di ba? TR over J. Pagka lumalaki yung R, lumalaki rin yung stress. Kung hahanapin natin yung minimum stress, dito naman tayo sa innermost radius niya, which is yung 20 millimeters. So, 20 millimeters, yun yung pinakamaliit na radius na pwede kasi dito naman hindi na to part ng beam, itong section na to. So, 20 millimeters ang minimum stress niya. Yun yung ipa-plug in natin times 20 over J, which is pi over 32 times 60 to the 4th minus 40 to the 4th. Minimum stress, which is 46.67 megapascals. So, ganun mag-solve ng indeterminate na torsion problems. So, may pahabol pa na topic sa torsion and that is power transmission. Pero sa question na to, mapapansin nyo, maliit lang. So, short lang to. Ibig sabihin din nun, parang pahinga nyo na rin yung question na to. So, madali lang. Isa lang yung bagong concept na involved and that is kailangan nyo lang i-memorize siguro yung equation na to. That is torque is equal to power over yung angular frequency niya. So, angular frequency, pwede mo ring equate yan as 2 pi f, where f is yung frequency. So, dito lang, parang substitution lang to. Walang bagong concept involved. May given ka na power, given ka ng frequency, given ka ng allowable shear stress, tapos ano daw yung thickness. Yung thickness na tinutukoy dyan, ito yun. From here to here. So, ano daw to? Okay. Kailangan siguro muna nating alamin ano ba ang torque. Yung torque applied given ang mga values na to. Power at frequency. So, yung power mo daw ay 100 times 10 to the 3. Yun ang 100 kilowatts over 2 times pi times yung frequency na 20 Hz. So, yung power mo ay 795.77. Or yung torque. Torque pala yun. Torque ay equal sa 795.77. Okay? So, next dyan, pagkatapos nyo kunin yung torque, parang ganun din. Same na lang din ang topic natin sa torsion. Allowable shear stress ay 60 megapascals. Yan ay i-equate natin sa TR over J. So, let 60 is equal to yung nakuha natin na power answer. Pero ito ay 795.77 Newton meters. Ang gusto natin gawin ay in Newton millimeters. So, ang gagawin natin, imumultiply lang natin to by 10 to the 3. Yung radius mo ay 25 over 2 or 50 over 2 which is 25. Yung J mo naman ay pi over 32 times 50 to the 4th minus minus x to the 4th. Yun kasi yung inaalam natin. So, ulit, shift solve. Ang makukuha nyo, gawa tayong initial guess, 25. Yan natin.
So, ayun, ang sagot sa sa inner diameter ay 41.17. 41.17. Yun pa lang ang inner diameter niya. From the inner diameter, paano ba natin makukuha ang thickness? So, ulit, tingnan natin. Ito ang 50. Meron kang inner diameter na 41.17. Ano ito? Yun ay 50 minus answer over 2 lang. Kasi, di ba, 50 minus answer ay may dalawa ka. Over 2 mo yan. Ito ang sagot. 4.42 millimeters. So, ayun. Madali lang yung power transmission. Short lang siya.